Hello, hello guys! Kamusta? Kilala niyo pa ba ako? Handa na ba kayo sa major life update? Ilang buwan na yung nakalipas since nung huli tayo nakapag-upload. Sorry talaga ha, ngayon na lang ako nagka-time ulit na mag-vlog. Sobrang busy po ako sa TikTok tsaka sa Facebook mga mi. Mamaya i-explain ko sa inyo lahat yan. Pero ngayon pa lang nagsasorry na ako at salamat syempre. Salamat po sa hindi pa rin bumibitaw, hindi pa rin nag-unsubscribe, nakasubscribe pa rin at nag-aabang sa susunod naming video. At ito na yon mga mi. Sabi ko nga sa inyo, major life update talaga. Pag-usapan natin yung sa bahay. Finally, nasimula na yon. Yung butika natin, isasara na natin yon mga mi. Pero hindi naman natatapos doon ng lahat. Next natin, travel. Next travel natin, next week na. Gusto nyo yon? Next week na agad-agad. At ito yung bansa na never pa nating napuntahan. Ano pa ba? Basta lahat-lahat ng mga nangyari nung mga nakaraan, kukwentuhan ko kayo. So sorry ha, alam mo yung magiging puro salita, makuda ang vlog natin ngayon. Nag-check-in kami ngayon mga miha. Nandito kami sa Park Inn sa SM North. Sakto naman kanina, nung bago kami umalis, ito, na-deliver na yung mga sapatos ko from Vivaya. Ay, hindi pala kita, ayun. From Vivaya, dadali natin to sa sa Korea. Ayan, magko-Korea tayo mga mi. Wait, pakita ko lang sa inyo muna tong mga to. Nung nagkaedad ako mga mi, nagkaedad? Siyempre, tumatanda tayo, di ba? Nung nagkaedad ako, talagang comfort is the way to go, mga mima ko. For example noon, di ba, sa mga travel vlogs natin, basta matutulugan na room, basta mura, okay na yon. Pero ngayon kasi, hindi parang non-negotiable na yung comfort. At syempre, kung sa room ganoon tayo, ganun din dapat sa mga sinusuot natin. Kung naalala nyo mga mi, nung nag-Japan tayo, nung sa Klook Tour, di ba, sobrang layo ng nilakad natin, ang taas ng inakyat natin, naka-Vivaya shoes ako noon at sobrang komportable siya. At ito na ang ating bago. Ito yung kanilang Nelly Mary Janes. 'Di ba? Usong-uso ang mesh mga mi kahit sa department store natin, kahit online, 'di ba? Napakaraming mesh na sapatos. Pero si Vivaya kasi very legit, napakalambot, sobrang komportable ng material na ginagamit. Perfect yung mga ganitong shoes ngayon, yung mga mesh kasi 'di ba sobrang init, ito talagang komportable. Papasok talaga ang hangin at mga mi. 'Di ba? Kapag ka-Vivaya, napakalambot niya talaga at komportable yan. Ito very tita ang atake, very ako to mga mi. Sylvie loafers naman siya. Mesh din ang kanyang material. Nanood ako ng mga TikTok vlogs, yung mga Korea weather update. Ang sabi doon, mainit na daw. Spring pa siya pero painit na raw ng painit. Ang aga nga daw mag-summer pero tignan natin. At ito naman yung kaparehas kay Twice na yon. Cecily Dusty Pink Mesh. Parang gusto kong mag-medyas dito. At syempre, komportable. Tapos meron siyang ganito pwede natin siyang lagyan ng mga accessory. At ang lahat ng shoes na to, makikita nyo yan sa ating Korea vlog. Yung normal na size ng paa ko, mga mi, 6 talaga siya, US 6. Pero kapag ka nag-order ako sa Vivaya, 36.5 ako. Lahat ng Vivaya shoes ko. Pang ano ko na to, bali pang 7. Pang 7 Vivaya ko na to. Tatabi ko na sila, pero ito iiwan ko. Susuot ko na to ngayon. Excited! Kung meron kayong nagustuhan sa mga pinakita ko na Vivaya shoes o kaya may inaay na talaga kayo, gamitin nyo ang aking discount code para makatipid kayo 12% off in the next 3 days. Gamitin nyo lang ang code na to, VKaren. Yung link ng official store mga mi, ilalagay ko sa description box. Ay, isa pa pala sa magugustuhan nyo dito, hindi kayo kailangang mahirapan na linisan yung sapatos. Kahit na ganitong kulay pa yung kunin ninyo kasi iwa-washing machine nyo lang yan. Machine washable itong mga ito. So, ayun na nga, umpisahan na natin. Ano ba ang una nating itatopic? Mga mima ko. Unahin siguro natin yung sa butika. Yung KMR Pharmacy na naitayo natin, 2017. Ilang taon na rin tayo, di ba? Sasara na namin siya.
But wait! Isasara natin siya kasi ililipat natin siya sa Bulacan. Ganun pala yun. Ang akala ko kasi parang ililipat mo lang siya ng address. Hindi. Kailangan isara mo siya dito sa Navotas kami eh. Sasara natin siya sa Navotas tapos mag-a-apply tayo ng panibagong business permit sa Bulacan. Wala pa naman tayo nakikita na bagong pwesto na paglilipatan or pagtatayuan kasi hindi pa naman din okay yung bahay natin doon. 'Di ba? Paano natin maaasikaso yun if ever sa Malolos na tayo nakatira? So ayun, yun na yung pinaka-okay na naisip namin. Ilipat natin yung butika sa malapit sa atin, sa Malolos din. Ang dami pa palang ginagawa kapag ka magsasara ng business. Meron kaming parang cessation something, business cessation something na nilakad. Napakadami naming pinanotaryo mga mi. Naka more or less 1,000 pesos kami. Tapos ang daming requirements. I-inspection pa pala siya bago yung tuluyang masara. Inom muna ako, parang natuyo yung lalamunan ko. Next na update naman natin ay yung sa bahay. Bakit hindi ako sinusundan ng camera? Wait lang. I-focus natin. Ayan. Next na update natin, yung tungkol naman sa bahay. Finally, nasimula na rin siya. Nung Monday tayo na groundbreaking. Ito, ipapakita ko sa inyo ang mga photos. Actually, mga mi, hindi ko nga talaga pinost yan, no? Mapa sa TikTok, pati na rin sa Facebook page natin. Kasi, di ba, syempre, yung panahon natin ngayon, baka mamaya sabihin ganito na ngayong panahon tapos nag-flex ka pa dyan. So, hindi na lang. Mas pinili na lang namin na hindi na siya i-post kahit sa ang SOCMED namin. Pero syempre ngayon, ina-update ko kayo. Eto na siya. Ayan na groundbreaking na. Finally, no, nasimula na rin siya. Tapos, ang itatagal ng renovation natin ay 6 na buwan. Sabihin ko sa inyo yung presyo para if ever gusto ninyo na magpatayo din, 'di ba? Para may idea kayo. Pero maliit lang to. Alam ko maraming nanonood sa inyo. Ang lalaki ng bahay, ang bobongga ng bahay. Pero ito yung nakayanan natin mga mi. Yung pinakabahay natin sa Terasa Marta, ito yung presyo niya. Tapos yung contract price naman natin doon sa ating contractor, ito siya. Yung contractor na napili natin, M&D Build and Concepts. Dito siya sa Facebook. Napanood ko siya sa isang vlog din. House renovation din ni Sir Jeffsky sa YouTube. Nakita ko yon. Tapos kinonta ko siya. At ayun nga, hindi na ako naghanap ng iba mga mi. Kasi gusto ko yung, alam mo yung, meron na ako nakitang gawa talaga niya. At yun yung gusto ko. Yung bahay ni Sir Jeffsky, yun yung namin, no? Pinaka naging, kumbaga model, parang ginayahan. Inspiration, ayan. Pinaka-inspiration namin. Yung presyo, yung pinaka-contract price nung renovation natin, hindi ko alam kung yan na ba yun or meron pa tayong ibang babayaran. Pero syempre dito, hindi pa kasama yung mga appliances, ha? Appliances, furnitures, ewan ko lang yung mga ilaw, pati ata mga ilaw, hindi pa kasama yun. Kasi sila ni Bray yung nag-uusap eh. Kasi, totoo, ang busy ko talaga, ang busy kong mag-live, ang busy kong maghanap buhay. Yun siya, sobrang busy kong maghanap buhay, kaya si Bray yung yung kumakausap talaga kay Arky. Kahit na yung account ko yung gamit niya. Timpla muna tayo ng kape, tignan nyo, dala ko yung bulok kong bulok kong mug. Gusto ko nagkakape dito kahit na bulok-bulok na siya. Hindi ko na rin alam kung ilang taon na to sa akin. Kasi ang tagal ng ang tagal ng init ng kape sa kanya. Kahit na ganyan na itsura niyan. Yung rason naman kung bakit hindi ako nakakapag-vlog or hindi kami nakakapag-vlog, ayun lang naman. Wala na bang iba? Wala naman kami ibang pinagkakabisihan. Talagang ang busy ko sa TikTok. Ang busy ko sa TikTok, alam mo yung kapag meron talaga akong oras, nagla-live talaga ako. Kasi nandun yung kita eh. Dun kami talaga kumikita. Tsaka mga real time, no? Kung ano yung mabenta mo, lalabas naman agad yun sa, kumbaga yung commission. Makikita mo agad. Hindi mo agad siya makukuha. Kasi makukuha mo ang commission kapag natanggap na, nabayaran na nung bumili. Pero at least, 'di ba, nakikita mo ay ganito yung kinita ko sa ganitong oras na pagla-live ko. Kung pina-follow niyo ako sa TikTok, mapapansin niyo 'yan. Lagi akong naka-live, madalas 2 beses sa isang araw. Umaga or tanghali, tapos gabi. Kapag naman may mga lakad, alam mo yung kapag uwi, pinipilit ko pa rin talaga mag-live kasi mga hinayang ako. Biruin nyo naman, ilang taon na tayo may butika, ilang taon na rin po tayo sa YouTube. Sobrang gustong-gusto ko yung ginagawa namin sa YouTube, no? Gustong-gusto namin yung nagta-travel, share sa inyo yung nangyayari sa travel natin.
Pero hindi talaga kaya. Hindi kami ganong kalakas kumita sa YouTube, mga mi. Sapat lang. Sapat lang talaga. So alam mo yun, as much as we want to travel, ganun na lang. Travel ng travel. Sana nga pwede na ganun, no? Hindi talaga kaya. Kumbaga, hindi niya kami mabubuhay. So, nung nag-start tayo kay TikTok, at medyo ayoko pang mag-TikTok noon, kasi ang akala ko kay TikTok, sayaw-sayaw, kanta-kanta, emote-emote, arte-arte. Hindi pala. Hindi lang pala ganoon kay TikTok. Hindi ako kumikita kay TikTok dun sa mga views. Alam ko wala pang ganun sa Pilipinas. Yung kung ilan yung views mo, mako-convert siya. Parang dito kay YouTube. Kung ano yung views, nandoon kung magkano yung kikitain mo, yung revenue. Kay TikTok hindi. Kikita ka sa kanya, number 1, brand collaborations. Pangalawa, yellow basket. Yung talagang pagbebenta, doon ka talaga kikita. Biruin nyo dahil kay TikTok, may bahay na tayo. Yung kotse natin, hinuhulugan naman na natin yun noon pa. Pero kasi ngayon, tapos na siya. Graduate na tayo. 5 taon yon si Ash, yung ating Toyota Rush. 5 taon, kinuha natin yung pandemic na fully paid na natin siya last year. Dahil kay TikTok, mga Mino, mas naging provider ako doon sa pamilya ko. Hindi si Bri at si Kavi ha. Yung pamilya ko talaga sila mama. Mama ko, tatay ko, mga kapatid ko. Mas na-feel ko na talagang, ay, nakakapag-provide na ako. Parang naiiyak ako. Sorry. Grabe talaga yung yung ginawang tulong ni TikTok. Syempre tulong niya yon kahit na ako yung nagtatrabaho doon dahil sa kanya eh. Kaya tayo nagkaganto. So ngayon, sabi ko nga kay Bri, meron na tayong konting ipon, pwede na tayong mag-travel kumbaga pwede na kaming mag-travel, 'di ba? Kaya lang hindi eh. Parang mas nag-iipon ako kasi sino bang nakakaalam kung hanggang kailan tayo nandito kay TikTok, 'di ba? Hanggang kailan tayo kikita? Walang constant sa mundo kundi ang pagbabago, 'di ba? So habang nandito pa, talagang grind ako ng grind, mga mi. So sobrang sorry na totoo naman no, na napabayaan ko talaga yung YouTube. Pero kasi sabi ko hanggat meron pa, hanggat kaya pa, hanggat mapipiga pa natin, hanggat may boses pa ako. Kasi yung boses talaga yung pinakapuhunan. Kasi syempre, nagla-live selling ka eh. Check out nyo na po sa ating Yellow Basket, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, hindi ako yung tipo ng live seller na nakaganyan lang ako, tahimik lang, hindi nag-explain ng mga bagay-bagay, hindi. Lahat, ina-explain ko, lahat ng tanong, kinikater natin yun. Panoorin nyo po ako kay TikTok, mga mi. Kung may mga times na namimiss nyo ako, ganyan, namimiss nyo kami, kay TikTok po. Si Kavi kasi hindi ko siya madalas pinapakita kay TikTok eh. Bawal kasi. Bawal lalo na kapag kami mga yellow basket. May pagkamahigpit sila pagdating sa mga bata. So, ang madalas yung makikita syempre yung pagmumukha ko, tapos kaming dalawa ni Bri. Minsan naman sinasama ko si Kavi, lalo na kung mga sayaw-sayaw lang naman. Ayan. At kung hinahanap nyo sila, nagtataka kayo, ba't ako lang ang nandito sa room namin? Bumili kasi sila ng pagkain. Ayan, bumili sila ng pagkain sa baba. Kasi 'di ba, itong Park Inn North EDSA, kadugtong siya or part siya ng mall ng SM North EDSA. So ayan, bumaba lang sila para bumili ng pagkain. Ayun, ano pa ba? Ano pa bang update natin? Gusto nyo yon? Dumadrama-drama si Mima? Sorry ako, mapapansin ninyo, nabulok na yung aking mug. Ayan, baka kasi mairita kayo. Ano ba yung mug niyan? I'm sorry. Pero ito yung aking comfort mug. Gustong gusto ko talagang inuman ng kape to. Thank you, TikTok. Thank you, TikTok talaga. Alam mo yun, si TikTok yung naging way para makilala tayo ng mga brand owners, ng mga CEO, para magkaroon tayo ng mga collaborations. Ayun, medyo huli tayo, guys. Nung mga times sa sobrang busy ako sa YouTube, sa Facebook, kumikita na pala silang lahat sa TikTok. Pero at least, 'di ba, ngayon nandito na tayo. Dati naaalala nyo kapag kabibili ako ng bag, sobrang pinag-iisipan ko pa talaga, parang deserve ko ba talaga 'to? Pero guys, alam nyo ba, hindi ko lang pinapakita sa inyo, hindi ko rin sineshare kasi nahihiya ako. Baka kasi isipin nyo, ay nag-iba na siya, ay bumibili na siya ng mga ganyan. Meron na akong LV,
Meron na akong YSL. Ayun lang pala. Nag-isip pa. Pero yung pinakaunang LV ko, 'di ba, nung nasa Japan tayo, binigay yun ng tita ko. Pero kasi ang laki niya, hindi ko siya magamit. Yung binili ko, lagi ko yung suot, yung maliit lang siyang ganyan. Tapos, meron din ako yung isa pa, yung parang color white na LV. Tapos sa YSL, nakabili na rin ako. Eto, tingnan nyo. Alam ko naman, nakita nyo na to nung nag-Taiwan tayo. Pero kasi hindi ko siya yung sinasabing, oh, nakabili na ako, ito na yung bag ko ngayon. Hanggang hindi ko alam, guys, kung paano ko siya sasabihin. Hindi ko alam kung paano ko siya ipapasok. Siguro dahil takot ako na ma-judge na, ay, ganyan na siya, bumibili na siya ng mga ganyang bag. Iba na siya, hindi. Bumibili lang ako nito, mga number one, kapag may mga event, para naman presentable ako. Pangalawa, no, kasi kaya kong bumili ngayon eh. 'Di ba? Bumibili ako ngayon kasi kaya ko, gusto ko ma-experience yung ganito, yung feeling na may mga ganyang klaseng gamit. Medyo hindi ko alam kung ano i-expect ko sa comment section. Pero eto pa din, ganito pa din ako, hindi kami mayaman. Hindi kami mayaman, no? Mga installment nga yung ganito. Actually, hindi ko alam kung ikakat ko yung part ng video na to. Or bahala na. Alam nyo, kapag napapanood ko si Marvin Samako, para bang sabi ko, dami niya nang napupuntahan. Ang sarap sigurong pumunta sa ganyan, ma-experience yung mga ganito. Ay, nagagload. Kasi parang dati feeling ko sabayan lang kami ni Marvin. Pero ngayon, iwan na ako. Ang taas na niya. Ang taas na niya. Pero, napaka-humble pa rin. 'Di ba? Sa tuwing papanoorin mo yung vlogs niya, siya pa rin. Kung ano siya dati, hanggang ngayon, ganoon pa rin siya. Napag-iiwanan na ako sa travel vlogs. Pero kasi may mga ganun talaga yung mga bagay na gusto mo talagang gawin, hindi mo siya magawa kasi meron ka pang ibang priorities. Ngayon, guys, sisingit-singit kami sa pagta-travel. Siguro kapag nakalipat tayo ng Malolos, medyo magiging maluwag na. Makakapag-vlog na ulit ako ng siguro kahit weekly, meron ako magiging upload. Basta ang importante ngayon, meron tayong Korea vlog next week. Next week na ang alis natin. Alam nyo, sobrang unexpected yon. Binigyan kami ng Korean Embassy ng multiple entry for 5 years ata. Hindi ko maalala. Ilalagay ko na lang dito. Nag-apply kami sa Attic Tours dito kay SM North EDSA. Tapos magta-try ulit tayo sa Japan. Kasi alam niyo naman, sa Japan talaga namin gusto magkaroon ng multiple. Malay niyo naman, 'di ba? Iba rin yung charisma ng Korea at babalik-balikan din talaga natin. Lalo na ngayon, meron tayong multiple entry doon. Isa lang naman yung maaasahan nyo sa vlog natin eh. Makakasigurado kayo na siksik, liglig, nag-uumapaw yan sa information. Lalo na first time natin. Nakapag-withdraw na rin pala kami ng dollars. Guys, di ba sabi ko nga sa inyo, syempre wala kaming upload eh, hindi talaga kami kikita kay YouTube. Pero yung mga past na travel vlogs natin, meron pa rin mga nanonood. So ilang buwan kami hindi nakakuha ng sahod sa bangko. 3 months ata. Tapos nakuha namin siya last week. Naka 1,000 USD din. At syempre, katulad ng lagi nating ginagawa, yung sahod sa YouTube, yun ang ating pang pocket money. Ano pa ba kukwento ko sa inyo? Si Kavi magpapatuli na siya. Ang dami kong nabasa nung nakaraan. Yung pinakahuling vlog natin, na si Kavi daw, ang laki na, biglang tangkad, ganyan. Nagulat din kami. Kasi nung nag-Osaka tayo, ang liit pa niya. Alam mo yung baby pa siya. Tapos, yung next doon,
Ano ba yung next? Yung napansin nyo na talagang lumaki na siya. Shanghai? Shanghai ata o nung nag-Taiwan na. Ang laki na niya, kasing taas ko na siya, hindi pa siya natutuli. Ang tangkad ni Kavi. Magtataka ka talaga kasi ako, maliit ako. Si Bray, maliit lang din naman siya, 'di ba? Si Kavi ang taas niya. Sana nga, no, tuloy-tuloy pa hanggang sa magbinata talaga siya, hanggang nakakamiss mag-vlog. Balit na ako ng pantulog. Dahil wala naman akong balak lumabas mamaya. Tanggal lang ako ng kwintas. Nabigay sa akin ng aking tita. Ay, akala ko nahigit ko pa siya. Ayan, tignan niyo mga mi. May terno yan na ano. May terno siya na hikaw. Tapos, nung one time, namamasyal kami sa Lucky Chinatown, nakita ko to. Ayan. Terno niya. Pero ano lang to, fancy lang to. Hindi siya totoo. Pero ang ganda ng itsura. Alam mo yung mukhang legit din. Diba? Tapos, ito namang tennis bracelet ko. Tignan nyo. Ang ganda niya. Tapos, hindi siya super laki. Sa TikTok ko lang to nabili. Hindi rin to, fancy lang din siya. Pero ang tagal na sa akin ito. Hindi siya nagtatarnish. Ayun. Gusto ko nang i-end yung vlog, pero antayin natin sila kasi gusto ko makita nyo si Kavi. At makita nyo yung height naming dalawa. Ayan na sila, guys. May pumasok. Diba? Laki na ni Kavi. Ay, mga binili pa na yung matatamis. May Jayco na, meron pang Napadaan lang kami. Auntie May Ans. free taste, no? May free taste. Meron talaga promise sa ano. Anak, halika dito. Ay, thank you, ha. Kavi, halika dito. Pakita natin sa kanila kung gaano ka nakalaki ngayon. Rubik's Cube, bakit? Hindi ka ba nakapagdala? Hindi, meron, pero gusto lang check. Oh, halika na. Ano yan? Nadain mo puti sa damit? Hindi, Ayan o. Pinunas mo, no? hindi nalaglag. Ano kinain mo at Nalaglag. nalaglag? Guys, tignan nyo si Kavi. Oh. Mas matangkad na si Gabi? Di, halika dito. Hindi ka pa nila nakikita. It's been a while. Masag ka dito, anak. Uy, kahit po. Feeling ko, pag... Huwag kang magpataas. Huwag kang magpataas. Dito ka sa tabi ni Kavi. Hindi ako napapataas. Pabo. Ayan. No? Konti na lang. Mas matangkad na si Gabi sa'yo? Parang hindi. Konti. Talikod Hindi. ka. Maano pa hindi. Yung shoulders ko maano pa sa kanya eh. Walang madaya, ha? Parehas Ay, lang oo, kami meron naka-crocs pa. eh. Meron pa. Okay. Ganito. Mga half... Eh, tinan mo pampahit eh. Oo, hindi. Parehas tayo naka-crocs. Parehas Anong lang. pampahait? Oo. Oh, sige, tanggalin Ah, natin. ayaw Ayaw pumayag. pumayag. Ano ganito? Dali. Kaya nga, ano ba yung nalaglag? Wag kang Ay, hindi, tumingala. may pantay lang. Yan pa lang, ha? Talaga? Oo. Pantay na kami. Ito. Tingnan, walang tatangkad, ha? Ay, hindi, may konti. Konting-konti na lang. Sabihin Makikita ng mo yan sa konti. shoulders eh. Dito ka. Hindi, paano kung mahaba leeg? Hindi. Oo, sa bagay. Mahaba leeg. Konting-konti na lang, hindi na half inch. Parang 1/4 inch na. Halika na, magpaalam na tayo. Ay. That's all guys sa ating life update. See you next week sa ating Korea vlog. Bye-bye!